Nanginig ng matindi ang katawan ng matandang lalaki habang sinabi niya, dakilang nakatatanda, gusto ko lang gamitin ang pangalan ng Tani Chamber of Commerce para takutin sila. Sino? Sino ang mag-aakalang hindi sila matatakot at pati ako'y nasugatan ng ganito? Walang silbi ang lingkod na ito, at wasak na ang aking kultibasyon. Naway isaalang-alang ng dakilang nakatatanda ang mga naging ambag ko noon at bigyan ako ng gamot na makakabawi ng aking kultibasyon. Lumingon si Sudana at lumitaw sa mukha niya ang pagkagulat. Naguluhan siyang nagsalita, wala ka ng silbi, pero may mukha ka pa ring humingi ng gamot para sa dantian mo. Bakit hindi ko napansin noon na ganito kapal ang mukha mo? Kinuha niya ang abiso at yumuko upang buksan ito sa harap ng matanda. Tingnan mo, kasing kapal mo ang Tianyuan Trading Company. Nakakapagtaka kung bakit hindi ka kinuha ng mga taong nag-recruit sa Luochu Chamber of Commerce. Lalong lumamig ang mga mata ni Sudana. Tinitigan niya ang matanda hanggang sa tuluyan itong manginig at mapadikit sa lupa. Basura. Dalawang salitang binitiwan ni Sudana at iwinagayway ang kamay. Dalhin siya sa labas at patayin. Dakilang nakatatanda. Kahit hindi nyo isaalang-alang ang mga naging ambag ko, sana ay patawarin nyo man lang ang buhay ko dahil sa aking pagsusumikap. Napasigaw sa takot ang matandang lalaki, waring hindi makapaniwala na nais siyang ipapatay ni Sudana. Ang ingay mo. Napakaingay mo. Iwinagayway ni Sudana ang kamay at isang sinag ng liwanag ang bumaon sa lalamunan ng matanda, agad na nag-iwan ng dagwang butas. Napuno ng takot at pagkawalang pag-asa ang mukha ng matanda. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang kanyang lalamunan at pilit na nagpupumiglas. Sa sandaling iyon, dalawang alagad ng Empyrean One Pavilion ang lumapit at kinaladkad siya palabas. Nananatiling malamig ang mukha ni Sudana. Itinuro niya ang abiso sa sahig at malamig na sinabi. Sino ang makapagsasabi sa akin kung anong dapat gawin tungkol dito? Ang mga tao sa bulwagan ay pawang mga nakatataas sa Empyrean One Pavilion at walang isa mang nang-ahas magsalita. Isa sa mga matatanda ang naglakas loob at nagsabi, dakilang nakatatanda, sobra na ang Tianyuan Trading Company. Ipinadala lang natin si Wuyo upang pilitin si Dingling, napakasalan siya at subukan ang kanilang lakas. Ngunit winasak pa nila ang buong Luochu Chamber of Commerce. Alam na alam nilang kasamahan natin ang Luochu Chamber of Commerce, pero ganito pa rin ang ginawa nila. Waring wala talaga tayong halaga sa kanilang paningin. Sa tingin ko, dapat nating gamitin ang parehong paraan na ginamit nila upang durugan ang Tianyuan Chamber of Commerce na parang kidlat, upang yumanig ang reputasyon ng Cheniec Chamber of Commerce. Nakaramdam si Sudana ng hindi maipaliwanag na galit at sumigaw. Wasakin ang Tianyuan Trading Company. Baliw ka na ba? Kung wawasakin natin ang isa sa 7 alyansa ng mga mangangalakal, magiging sanhi ito ng malaking kaguluhan. Ano sa palagay mo ang gagawin ng iba pang 5 asosasyon ng mangangalakal? Hindi ka ba nag-iisip bago ka magsalita? Namutla ang mukha ng matanda, ngunit hindi siya nang ahas sumagot at pinili na lang manahimik. Nagngingit-ngit pa rin si Sudana bago muling nagsalita. Dapat maturuan ng leksyon ang Tianyuan Trading Company. Kung hindi, hindi nila malalaman ang kanilang lugar. Ngunit bago iyon, kailangan munang imbestigahan ang dalawang bagay. Una, kailangan nating alamin kung anong uri ng kasunduan ang mayroon sila sa Myriad Treasure Store. Pangalawa, ilan sa mga Golden Edge at Silver Radiance cultivators ang nanggaling sa Tianyuan Trading Company. Kung dumating sila ng buo, baka hindi natin sila kayanin. Kaya kailangan nating agad magpadala ng mensahe sa mga malalapit na eksperto para dumating sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, kahit ano paman, kailangan nating itaboy sila mula sa 7 alyansa ng mga mangangalakal. Pagkatapos nito, tumingin siya sa isang babaeng nakaputing robe sa gitna ng karamihan at agad lumambot ang matalim niyang tinig. Yui? Ano ang palagay mo? Bahagyang gumalaw ang katawan ni Liang Yui at tumunog ang 2 kampanilya sa espada sa kanyang baywang. Lumipad ang kanyang mahabang itim na buhok at ang kanyang balat ay kasumputi ng nyebe. Dahan-dahan niyang iginalaw ang mga daliri at marahang nagsabi. Sang-ayon ako sa iyo, dakilang nakatatanda. Nais ko lamang malaman kung sino ang ipadadala nila sa paligsahan ng martial arts at technique. Sabi ni Sudana, oo, isa rin itong dapat nating isaalang-alang. Bilang bahagi ng pangunahing imbestigasyon, mas mainam na wasakin sila bago pa man ang paligsahan. Para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Kumunat ang noo ni Liang Yui at mahina niyang sinabi. Walang kailangang gawin na hindi naman kailangan. Alam kong kumpiyansa ka, pero dapat ituon mo ang lakas mo sa pakikitungo kay Li Faiyo at sa iba pa. Dapat kaunting-kaunti lang ang mga basura mula sa Tianyuan Trading Company. Sabi ni Sudana habang nakangiti. Wala nang sinabi si Liang Yui.
Unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata, na para bang wala na siyang interes sa anupaman. Ako na mismo ang bibisita sa Myriad Treasure Store. Kayo naman, gawin ninyong lahat upang alamin ang sitwasyon. Maging handa kayong samahan ako sa Tianyuan Trading Company para turuan ng leksyon ang babaeng iyon. Sabi ni Sudana, magsiuwian na kayo. Iwinagayway niya ang kamay. Pagkatapos wasakin ng Luosu Chamber of Commerce at lamunin ng Tianyuan Chamber of Commerce ang lahat ng eksperto nito. Sa parehong gabi, isa-isang nakatanggap ng imbitasyon ang 27 subsidiary chambers of commerce na kabilang sa Tianyuan Chamber of Commerce. At inimbitahan silang dumalo sa isang piging na pinangunahan ni Dingling. Payak lamang ang piging at tahimik na nag-uusap-usap ang lahat ng naroon sa maliit na bulwagan. Seryoso ang mukha ng bawat isa at paminsan-minsan ay palihim silang sumusulyap kay Dingling na nakaupo sa trono. Tahimik lang na nakaupo si Dingling. Walang makabasa sa iniisip niya. Tila siya'y malalim ang iniisip. Matapos ang tinagal ng pag-inom ng isang tasa ng tsaa, magsalita na rin sa wakas si Dingling. Napatingin siya kay Yun Xiao na nakaupo sa kaliwa at sinabi, "Binatang Ginoong Yun, marahil hindi na darating ang 8 natitirang pamilya. Sa komersyo, 19 lamang ang dumating, iniwan ang 8 bakanteng upuan. Para itong sampal sa mukha, kaya't hindi naging maganda ang ekspresyon ng lahat. Dahil hindi dumating ang 8 pamilyang iyon, sinabi ni Yun Xiao habang nakangiti, hindi na nila kailangang dumalo muli. Bibisitahin ko sila bukas upang parusahan ang pangunahing may sala at akayin silang gumawa ng mabuti." Drastikong nagbago ang ekspresyon ng 19 na pamilyang naroon na, at lahat sila ay nagulat. Sa isang banda, hindi nila maintindihan kung ano ang ginagawa ng Tianyuan Trading Company, pero sa kabilang banda, masaya silang dumalo sila. Sa panahon ng pangangailangan, doon mo makikita ang tunay na puso ng isang tao at ang tunay na pagmamahal, sabi ni Dingling. Ang 19 na kaalyado at mabubuting kaibigan na narito ay ang pinakatapat na kasosyo ng Tianyuan Trading Company. Isa-isa kong tatandaan ang kanilang mga pangalan at tiyak na gagantimpalaan ko kayo sa hinaharap. Napakabait ninyo, binibining ding, sabi ng isang matandang babae. Ang Extreme Square Chamber of Commerce namin ay sumusunod na sa Tianyuan mula pa noong panahon ni matandang Ginoong Dingshan. Dahil sa kanyang malasakit at sa inyo rin, nakaligtas kami sa mapanganib na kapaligiran na ito. Matagal nang nakatali sa Tianyuan Chamber of Commerce ang buhay at kamatayan ng Extreme Square Chamber of Commerce. Sumangayon din ang iba pang 19 na pamilya at ipinahayag ang kanilang katapatan. Isa-isang tinignan ni Yun Xiao ang mga tao. Habang pabagsak na ang kalagayan ng Tianyuan Trading Company araw-araw, inakala ng lahat na nagwakas na ang 2 convention ng Merchant Union. Ang katotohanan kaya pa ring tiisin ng Tianyuan Trading Company ang matinding presyon mula sa iba't ibang panig at lumantad upang suportahan ang kumpanya ay nagpapakita na isa itong matatag na alyansa. Nagpasalamat si Dingling at nagsabing, "Salamat sa inyong tulong, mga ginoo at ginang. Ngayong naipon ko na kayong lahat dito, nais kong pag-isahin ang ating lakas upang harapin ang mga pagbabagong darating. Upang mapanatili ang ating puwersa, nais kong palawakin ang base ng Tianyuan Trading Company ng isang henerasyon at hayaang lumipat ang lahat dito upang magkaugnay at magbantayan. Mayroon ba kayong mga makabuluhang mungkahi? Pasensya na kung diretsahan, wika ng isang matandang lalaki, ngunit nais ko sanang itanong kung balak ninyong gumawa ng malaking hakbang, binibining ding. Ang nangyari ngayon sa Luochu Chamber of Commerce ay kumalat na tulad ng apoy, mayroon bang dahilan sa likod nito? Ngumiti si Dingling at nagsabi, "Oo, may plano talaga akong malaking hakbang." Ang insidente sa Luochu Chamber of Commerce ay sila mismo ang may gawa. Itinuon nila ang pansin sa Tianyuan Chamber of Commerce ko. Kaya't normal lamang na sila ay mabilis na masira. Marahang pumalakpak si Dingling at biglang lumaganap ang ilang matitinding puwersa sa paligid. Para bang tumigas ang espasyo at unti-unting lumakas ang hindi matiis na presyon. Chi! Ito ay Chi. Sa gitna ng pagkabigla at takot ng lahat, mahigit 10 sinag ng liwanag ang lumipad at lumitaw sa kanilang tunay na anyo, lahat ay mga makapangyarihang mandirigma. Ang 3 nasa unahan ay umabot pa sa antas ng Marshal Supreme at ang kanilang presensya ay nakagugulat. Ang pinakamababang antas sa kanila ay nasa rurok ng Marshal Emperor Realm. Pagpasok nila sa lugar, agad silang yumuko kay Dingling na nasa itaas na upuan, at sabay-sabay nilang sinabi, ang mga natitirang miyembro ng Luochu Chamber of Commerce ay tapat ng sumapi sa Tianyuan Chamber of Commerce. Ipinahayag nila ang kanilang katapatan kay binibining Dingling. Nagulat ang lahat, lalo na ang 3 martial sovereigns na may taglay na ekspresyon ng katapatan. Naantig ang damdamin ng lahat.
Madaling talunin ang isang Marshal Supreme, ngunit napakahirap pasukuhan siya. Bukod pa rito, mahirap paniwalaan na sa maikling panahon, napakaraming makapangyarihang mandirigma ang ganito katibay ang suporta kay Dingling. Matapos ang pagkabigla ng lahat, agad itong napalitan ng kasiyahan. Pinatunayan lamang nito na mas malakas pa pala ang Tianyuan Trading Company kaysa sa inaakala nila. Ang pangkat na nagtiis at lumaban ng buong lakas ay tila nakakita ng pag-asa sa tagumpay. Maraming salamat sa inyong pagsisikap, wika ni Dingling habang nakangiti. Masaya akong makita na pinili ninyong talikuran ang kadiliman at yakapin ang liwanag. Sobra ang pagtitiwala ng mag-amang Wu sa kanilang sarili kaya't sila'y napahamak, sigaw ng isang martial emperor. Salamat sa kagandahang loob ni Binibining Ding. Ako'y mananatiling tapat sa inyo. Isa na tayong pamilya ngayon, wika ni Dingling. Maupo kayo, lahat. Kami ay mga salarin, sabi ng Martial Sovereign. Hindi kami karapat-dapat umupo. Mananatili kaming nakatayo. Napamulagat ang lahat. Ito pa ba ang Martial Sovereign ng Siyam na Kalangitan na kilala nila? Nasaan na ang autoridad ng isang eksperto ng Siyam na Kalangitan? Ano ang pinagkaiba nito sa isang bihag na mandirigma? Masaya si Binibining Ding sa inyong katapatan, ani ni Yun Xiao habang nakangiti. Ganito na lang, Siyam na Chamber of Commerce ang hindi nakarating dahil sa kani-kanilang gawain. Ano't hindi kayo ang bumisita sa kanila upang iparating ang pagbati ni Binibining Ding? Ah, ganoon ba? Sagot ng Martial Sovereign na may matang puno ng galit. Hindi talaga nila alam ang para sa kanila. Huwag mag-alala, Ginoong Yun at Binibining Ding. Agad kaming babalik. Agad na lumaganap ang nakakapasong presensya mula sa 12 katao, dahilan upang mahirapang huminga ang lahat ng naroon. May bakas ng awa sa mukha ni Dingling habang sinasabi, sa kabila ng lahat, matagal na rin tayong nagsama-sama. Kaya't kung maaari, palampasin na natin kung anong maaaring palampasin. Tumingin ang Martial Emperor kay Yun Xiao upang kunin ang kanyang opinyon, at may bakas ng takot sa pinakaloob ng kanyang mga mata. Dahil ganoon kabait si Binibining Ding, ani ni Yun Xiao nang walang emosyon, patayin na lamang ang pangunahing may sala. Ang iba, tanggapin at bigyan ng pagkakataong magbago. Opo, hindi na nag-alinlangan ang mga mandirigma. Matapos makuha ang listahan ng pangalan, agad silang umalis, naging mga sinag ng liwanag at nagkalat sa himpapawid. Lubhang nagulat ang mga tao mula sa iba pang 19 na subsidiary Chamber of Commerce na halos hindi sila makapaniwala. Napaka-arrogant at dominante ng Tianyuan Chamber of Commerce, na tila. Iba ito sa nakasanayang estilo ng pag-iwas at pagsasamantala sa sitwasyon. Bagamat karaniwan lamang ang antas ng kultibasyon ng binatang nasa kaliwa, paminsan-minsay nahahayag sa kanya ang diwa ng isang walang kapantay na eksperto. Ang bawat kilos niya ay palaging hindi sinasadya ngunit nakakagulat at mahirap hulaan. Kahit na ang batang makapangyarihang Martial Emperor ay nakatayo lamang doon na tila wala sa loob, nakapikit ang kalahating mata at tila walang pakialam sa mga nangyayari, para siyang isang itim na butas. Sa simpleng pagtayo lamang niya, nahirapan ng kumalma ang lahat ng nasa paligid. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, mahinang sabi ni Yun Xiao. Maaari na kayong magsimulang lumipat sa ipinagbabawal na zona ng Tianyuan Trading Company. Agad kong iuutos sa aking mga tao na doblehin ang lugar. Hanggat tayo'y nagtutulungan, anuman ang mangyaring pagbabago sa laban, mananatili tayong walang talo. Sa mga salitang ito, nanginig ang mga katawan ng lahat. Agad silang tumayo at sabay-sabay na nagsabi, handa kaming sumunod kay Miss Ding magpakailanman at hindi kailanman magdadalawang isip. Nagpaalam ang lahat ng nagmamadali at nagsimulang bumalik upang ayusin ang paglipat. Di nagtagal, wala nang natira sa bulwagan maliban kina Dingling, Yun Xiao, at Imo Xiao Quan. Pagkaalis ng karamihan, nawala na ang malamig at walang interes na kilos ni Dingling. Napalitan ito ng lamang, na tila isa siyang ibang tao. May halong pagtataka siya, paano nila naturuan ang mga mandirigmang iyon? Paano sila napasunod sa akin sa ganoong kaikling panahon? Noong una, nag-aalala ako na baka sila ay maging banta sa hinaharap. Ngunit batay sa nakita ko kanina, tila napakatapat nila. Ngumiti si Yun Xiao at sinabi, madali lang yan. Nilagyan ko lang sila ng kaunting restriction. Kung wala ang natatangi kong teknik, sisubog ang kanilang dantian sa loob ng 3 araw at tuluyan na silang magiging inutil. Sa tingin mo ba, may lakas loob pa silang hindi maging tapat? Ganoon pala, tango ni Dingling habang nakangiti. Si Ginoong Yun ay isang tagapagbagsak ng Martial Sovereign, kaya't natural lamang na gumamit siya ng ilang estratehiya laban sa mga karaniwang eksperto. Ang ikinababahala ko ngayon ay, paano kung ang Emporin One Pavilion ay dumating upang questionin tayo?
Naipadala ko na ang mensahe sa aking ama, ngunit wala pa siyang tugon, aniya habang may madilim na ekspresyon sa mukha. Bahagyang napakunot ang noo ni Yun Xiao at nagtanong, huwag muna nating pag-usapan kung ano ang binabalak ni Ding Xiao. Tungkol naman sa Emporin One Pavilion, huwag kang mag-alala, dahil may taong sasalo ng sisi para sa atin. May taong maninindigan para sa atin. Tanong ni Dingling na may pag-uusisa. Sino? Si Li Faiyu ba ito? Umiling si Yun Xiao at ngumiti. Tumingin siya sa direksyon ng sekta ng apat na hangganan at mahina siyang tumawa, si Tang Xian. Sa himpilan ng sekta ng apat na hangganan, isang binata ang same time na nakikinig sa ulat. Ang kanyang mukha ay may halong demonyong ekspresyon, na para bang sa bawat pagtingin ay iba ito sa dati. Mahirap basahin kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman. Ginoo, iyan ang sitwasyon, sabi ng Martial Honor matapos mag-ulat. Umaasa akong aalisin na ni Ginoo ang restriction sa akin upang makabalik ako at muling makapagsilbi. Ang kagalang-galang na mandirigmang iyon ay dating nanumpa ng katapatan sa Tianyuan Trading Company, at siya rin ang tagapag-ugnay ng sekta ng apat na hangganan sa Luatsu Trading Company. Hindi siya nakatakas noong panahon na iyon, kaya't siya ay na-recruit ni Yun Xiao. Naglakad-lakad si Tang Xian sa bulwagan at natawa, Tianyuan Trading Company, ang galing ninyo. Halos naloko ninyo ako. Ano ang ibig ninyong sabihin, Ginoo? Tanong ng lalaking nakasuot ng itim na balabal na tahimik lang sa isang tabi. Ngumisi si Tang Xian. Ang Tianyuan Trading Company ay gumagamit ng taktika ng walang lamang kuta. Habang mas sinusubukan nilang magpakitang gilas, mas halata na sila ay nasa kahinaan. Ito lamang ang paraan upang guluhin ang sitwasyon at gawing mahirap hulaan ng iba. Bagamat medyo delikado, maganda ang ideya, at hindi ito mukhang estilo ni Dingling base sa kanyang personalidad. Sa tingin ko, si Ginoong Yun ang may pakanan nito. Napatigil ang lalaking nakaitim sa sinabi at nagtanong, paanong alam ninyo? Bagamat tinanong niya ito, naniniwala na siya sa kanyang isipan. Dahil matagal na siyang kasama ni Tang Xian, ni minsan ay hindi pa niya ito nakitang magkamali ng hula. Ngumiti si Tang Xian at walang sinabi. May hinala rin ako tungkol dito, Ginoong Yun, pero hindi ko alam kung tama ako. Ginoong nakatagong dragon, pakitulungan mo akong kumpirmahin ito. Ngunit tulungan muna natin siyang alisin ang restriction. Baka makakuha tayo ng ilang palatandaan mula sa teknik ng restriction. Sige. Tumayo ang lalaking nakasuot ng itim na balabal at dahan-daang lumapit sa Martial Honor. Tuwang-tuwa ang iginagalang na mandirigma at dali-daling nagpasalamat, maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat, Ginoong nakatagong dragon. Tumalikod siya at hinubad ang kanyang pangitaas, ibinunyag ang kanyang matipunong likod. May gintong marka na nakatatak sa kanyang likuran. Napakatalino ng restriction, bulong ni Hidden Dragon habang tinatitigan ito. Ngunit hindi ito problema para sa akin. Iniunat niya ang kanyang payat na kamay at dahan-daang isinuksok ang kanyang mahaba at matutulis na kuko sa laman ng Martial Honor. Agad na bumulwak ang dugo at nabalutan ng pula ang likod nito. Nagpatuloy si Hidden Dragon sa pagbuo ng mga kakaibang seal at ipinasa ang mga ito sa likod ni Wuzhen. Sa bawat seal na ginagawa niya, may pulang liwanag na pumupuslit at unti-unting sumasanib sa gintong selyo. Sa epekto ng dugong liwanag, unti-unting nag-aktibo ang selyo at tila malapit ng mabasag. Mumunting teknik lamang. Mabali ka na. Itinutok ni Hidden Dragon ang kanyang daliri pababa at hinawakan ang array. Agad namang naglabas ng matinding liwanag ang gintong array, na parang isang sumasabog na gininto ang sinag. Pagkatapos, ito'y naging mga sinag ng liwanag at tumilapon paitaas sa himpapawid ng bulwagan, dahan-daang bumubuo ng anyo. Itong Tao. Nagulat si Hidden Dragon at mabilis na umatras upang protektahan ang sarili, takot na baka may nakatagong atake rito. Ito ay Tao, rinig ang nabiglang tinig ni Tang Xian. Tumangala si Hidden Dragon sa langit at biglang napanganga, tila nawala ng salita. Ang liwanag na mula sa restriction ay nagbuo ng 8 malalaking karakter sa kalangitan. Young Master Tang Xian, may lakas loob ka bang humarap sa akin? Parehong nagulat sina Tang Xian at Hidden Dragon at isang matinding pangangilabot ang lumaganap sa kanilang mga puso. Kitang-kita nila ang takot sa isa't isa. May 8 karakter na nakatago sa ilalim ng restriction. Hindi lamang natuklasan ng kabilang panig ang tagong bitag, kundi nahulaan pa nito na may taong magtatangkang buksan iyon. Kahit si Tang Xian, na buong buhay ay akala niyang hindi siya kailanman napaglalangan, ay labis na nabigla. Hindi siya makapaniwalang may isang tao sa mundo na kaya siyang baliktaran. Ginoo. Ginoong Hidden Dragon. Anong nangyayari?
Bagamat naramdaman ng martial honor na may kakaiba, hindi niya nakita ang mga salita sa langit dahil nakatalikod siya sa bulwagan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang 2 taong tila nawala ng ulirat. Maging si Tang Action at Hidden Dragon, na sa kanyang palagay ay parehong matatalino at palaging may ngiti sa mukha, na para bang hawak nila ang buong mundo, ay ngayon ay tulalang-tulala. Hindi maalis sa mga mata ni Tang Action ang pagkagulat. Sa pagkamahiyain ay nauutol pa siyang nagsalita, itong, pagbili. Matagal bago siya tuluyang nakabawi sa sarili at sa wakas ay nagsabi, Ginoong Hidden Dragon, kailangan nating alamin agad kung sino ang taong ito, paalis na ako. Hindi rin maitago ni Hidden Dragon ang pagkabigla sa kanyang puso. Tumalikod siya at bigla na lang naglaho sa lugar. Ang martial honor ay tulala rin at hindi alam ang nangyari. Ang tangi niyang naramdaman ay ang kaginhawaan sa likuran at ang pag-alis ng mga restriction. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Mabilis na itinaboy siya ni Tang Action sa pamamagitan ng kumpas ng kamay, tila wala na siyang pasensya. Naglakad-lakad siyang mag-isa sa bulwagan, halatang inis. Ang pakiramdam na nawalan siya ng kontrol ay labis na nakaaabala sa kanya, parang nakita niyang lumilihis na sa kanyang plano ang buong laro ng estratehiya. Bigla, may umusbong na kapalaluan sa kanyang puso. Malamig niyang sinabi, Ginoong yun, dahil sabik kang makaharap ako, pagbibigyan kita. Ako si Tang Action, ikaw ang bibigyan ko ng karapatang ito. Nais ko ring makita kung anong klaseng halimaw na talento ang nakatago sa bagong henerasyon ng makalangit na daigdig ng martial arts. Naikalat ko na po ang pagkakakilanlan ni Yun Xiao sa buong Songyu City ayon sa utos ng Young Master, ulat ni Hidden Dragon habang si Tang Xian ay nag-aapoy ng tubig at gumagawa ng tsaa sa itaas na palapag ng pavilion. Ngayon, ipinakita na nila ang kanilang tunay na kulay. Nakipag-ugnayan na rin ang Emperor in One Pavilion sa Myriad Treasure Store, at handa na silang atakihin ang Tianyuan Trading Company. Ngumiti si Tang Xian sa kasiyahan. Tingnan natin kung magiging manlalaro siya sa chessboard, o isang clown na mawawala agad matapos ang ilang galaw. Subukan natin kung makakalusot siya sa pagsubok na ito. Balot ng itim na balabal ang buong katawan ni Hidden Dragon. Ang Leon Xiao na ito ay tila may pinanggagalingang lakas. 2 may titulo na Martial Sovereign ang dumalaw sa Yenwu noong araw na iyon. Sa pagkakaalam ko, pati mga tao mula sa sagradong rehiyon ay pumunta roon. Dapat po ay huwag ninyong maliitin siya. Hindi ito gaanong pinansin ni Tang Xian. Habang kumukulo ang tubig at nilalagyan ng bagong tsaa, lumaganap ang masarap na amoy. Ang nangyari sa Yenwu ay may kaugnayan sa pagbagsak ng Mount Meru, isa sa 4 na dakilang celestial realms. Natural na kikilos ang sagradong rehiyon. Tungkol sa pagdating ng 2 martial sovereign, maraming lihim sa likod niyan. Huwag na tayong manghula baka masira pa ang plano natin. Pero kahit ano paman, dito sa Songnui City, wala akong pakialam kung sino si Leon Xiao, Dragon Man o Tigre, kailangan niyang yumuko sa akin. Tumango si Hidden Dragon. Isa lang siyang pinuno ng isang lungsod sa timog. Hindi siya makakagulo ng malaki. Naipadala na ang imbitasyon. Ngayon na nalantad na ang pagkatao ni Yun Xiao, baka hindi pa sila maglakas loob na dumalo. Ngumiti si Tang Xian. Kung hindi siya dadalo, mabibigo ako. Sa labas ng pavilion, narinig ang tawa at tula. Napilipit ang espasyo at dahan-daang lumitaw ang 2 lalaki. Lumalakad sila sa himpapawid, at parang may alon sa ilalim ng kanilang mga paa, parang kalmadong lawa na ginambala ng hangin. Unti-unti silang pumasok sa gusali. Umupo si Yun Xiao nang walang pag-aalinlangan, kinuha ang tsaa ni Tang Xian at ininom sa isang lagok. Ngumiti siya at nagsabi, Young Master Tang Xian, masyado kang nag-iisip. Napakunot noo si Tang Xian at sinipat ng mabuti ang 2 lalaki. Sina Yun Xiao at Mo. Xiao Quan ay may kakaibang tindig, at tila may bahid ng celestial aura. Sa harap nila, nakaramdam siya ng pagiging hamak. Lumabas ang bahagyang inis sa mukha ni Tang Xian at malamig na winika, isang galaw, rocking waves flipping palm, napakahusay naman ng tinatawag mong bull skin. Kung ikinukumpara mo ang sarili mo sa akin, masyado mong pinapalaki ang tingin mo sa sarili mo. Ngumiti si Yun Xiao. Tang Xian, sinusubukan lang kitang palakihin. Pero kung ayaw mo, wala akong problema kung ilagay kita sa ilalim ng palad ko. Nipaurong si Tang Xian. Habang tinitingnan niya ang kalmadong anyo ni Yun Xiao, napagtanto niyang hindi ito nagbibiro. Ngunit, sino mang may konting pag-iisip ay hindi basta-basta magsasalita ng ganoon sa harap niya. Natigilan siya sandali bago natawa, isang simpleng taga-timog na nangangahas batikyusan ang buong bansa sa harap ko. Nakakatawa. Gusto kong makita kung paano mo ako ilulugmok gamit ang isang pitik ng palad.
Lalong lumamig ang tono niya, at ang tensyon sa pavilion ay unti-unting tumindi. May matalim na liwanag sa mata ni Yun Xiao habang ngumiti, mukhang sa mundo, lakas ang tunay na nagsasalita. Kung gusto mong masaktan, bakit ko pipigilan ang sarili ko? Bahagyang tinapik ni Yun Xiao ang mesa. Agad na tumilapon sa ere ang kumukulong tubig. Sa halip na bumagsak, ito'y unti-unting nabuo bilang isang maliit na water dragon, umatungal at sumugod kay Tang Xian. Munting palabas lang. Malamig ang tinig ni Tang Xian. Isang one-star martial emperor. Walang pinagkaiba sa langgam sa harap ko. Sumuntok si Tang Xian at agad na naduraj ang water dragon sa isang lawa ng tsaa. Ano? Nagulat si Tang Xian. Ang tsaa na naging dragon at durog niya ay hindi basta naglaho sa ere. Sa halip, ito'y umiikot at unti-unting lumaki, lumiwanag na parang eksena sa isang pelikula. Sa huli, nabuo ito sa isang bola ng tubig na tila lulukob sa kanya. Bagaman hindi kita ang mukha ni Hidden Dragon, may liwanag na lumabas mula sa ilalim ng kanyang balabal. Halatang siya'y labis na nagulat. Interesante, pero teknike pa rin yan. Hindi mo ba alam na isang tao lang ay kayang humarap sa 10? Malamig na snort ni Tang Xian, halatang inis dahil sinubukan niyang sirain ang teknik ng kalaban gamit lamang ang isang galaw. Isang berdeng liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay, at isang maliit na puting bola na naglalabas ng banayad na liwanag ang lumitaw sa kanyang palad. Bigla itong naging libo-libong karayom at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang bola ng tsaa ay tuluyang nabutas-butas at nagsimulang tumagas ng hindi normal. Ngumiti si Yun Xiao at marahang kumatok ang mga daliri sa mesa. Hihi, sabi ni Yun Xiao. Tang Xian, naglalaro lang naman ako. Kailangan mo bang magalit? Sayang lang at hindi na natin maiinom ang magandang tubig na yon. Ngumiti si Yun Xiao nang walang pakialam, at ang kanyang kalmadong anyo ay lubos na ikinagulat ni Tang Xian. Palihim na nagalit si Tang Xian dahil bigla siyang napunta sa alanganin sa paligsahan ng asal, ngunit pinigilan niya ang kanyang paghamak at ang kanyang mukha ay bahagyang dumilim. Gusto kitang makita, mahina ngunit diretsyong sabi ni Yun Xiao. Hindi para talunin ka, kundi para makipagtulungan sa iyo.